Marami na ang nagbago mula nang unti-unting makabangon ng Pilipinas sa pagkakalugmok nito dahil sa pandemya, kalamidad at kung ano-ano pang mga trahedya. Noon, marami ang sinisisi ang pandemya kaya nalugi ang ilang negosyo, nawala ng trabaho ang karamihan, mas lumala ang pangangailangang pangkalusugan at pangkaligtasan kaya naman naging resulta nito ang kahirapan ng karamihan. Ngayon, hindi na natin masyadong ramdam ang pandemya at ang karamihan sa ating mga probinsya ay unti-unti nang nakakabangon. Subalit bakit tila hanggang ngayon ay may mga probinsya pa ring sadlak sa kahirapan? Tinambayan sila ni pandemya kaya dumating si kahirapan, pero bakit hanggang ngayon umalis na si pandemya, si kahirapan ay tila nakatambay pa rin at walang planong umalis kahit sana magbakasyon lang muna? Para sa listahan natin ngayon, atin ang alamin ang mga pinakamahihirap na probinsya sa Pilipinas ngayong 2023. Samantala, marami ang nagko-comment sa nauna ko ng video kung bakit hindi kasama ang kanilang probinsya sa 10 pinakamayamang probinsya ngayong taon sa Pilipinas. Kalma lang mga bes, baka sa listahan na ating sisilipin ngayon, kasama na ang probinsya mo. Pang-10 sa ating listahan, Western Samar. Bagong-bago at fresh na fresh sa ating listahan si Western Samar na wala noong nakarang taon. Tila hindi niya maiwan-iwanan si Eastern Samar kaya sinamahan niya ito sa listahan. Ang Samar ay pangatlo sa pinakamalaking isla sa Pilipinas na nakaharap sa Pacific Ocean, kaya naman ginagawa itong tambayan ng maraming bagyo taon-taon. Ang geographic location nito at madalas na pagdaanan ng bagyo sa probinsya ang pinakadahilan kaya mas lalong naghihirap ang probinsya. Ang poverty rate nito ngayong taon ay 43.5%. Pang-9 sa ating listahan, Agusan del Sur. Noong nakaraang taon ay nasa pang-7 pwesto ito at ngayong taon ay nasa pang-9. Ang probinsyang ito ay matatagpuan sa Caraga Region sa Mindanao. Kung pagbabasehan ng sukat, ang Agusan del Sur ay pang-4 na pinakamalaking probinsya sa bansa. Halos ang mamamayan sa probinsyang ito ay nakadepende sa pagsasaka bilang pangunahing hanapbuhay. Palay ang nangungunang produkto ng Agusan del Sur, kasama din ang mais at mga prutas. Pang-8 sa ating listahan, Sultan Kudarat. Ang Sultan Kudarat ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyong Suksargen sa Mindanao, isula ng kapital nito, at napapaligiran ng Maguindanao at Cotabato sa hilaga, Davao del Sur sa silangan at Timog Cotabato sa timog. Matatagpuan ng dagat Celebes sa timog kanluran. Nakadepende lamang sa agrikultura ang probinsyang ito. Ang pangunahin nilang produkto ay palay, mais, niyog, kape, saging, mangga at durian. Nakakatulong din kahit paano para sa Sultan Kudarat ang fishing industry nito. Pang-7 sa ating listahan, Zamboanga del Norte. Ang probinsya ay matatagpuan sa Zamboanga Peninsula Region sa Mindanao. Ang kapitolyo nito ay Dipolog. Halos nasa kalahati ng lupa nito ay nakatuon lamang sa agrikultura. Mais, niyog at palay ang pangunahin nitong produkto. Malaki din ang tulong ng pangingisda sa ekonomiya ng probinsya. Taong 2004, ang probinsyang ito ay tinaguriang ang pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas. Ngayong taon, ang poverty rate nito ay nasa 64.6%. Pasok sa pang-6 sa ating listahan, Siquijor. Ang Siquijor ay isang pulong lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Gitnang Kabisayaan. Siquijor din ang pangalan ng kabisayerang bayan nito. Matatagpuan sa hilagang kanluran ng lalawigan ng Cebu at Negros Oriental. Sa dakong hilagang silangan naman ng Bohol at sa timog, sa ibayo ng dagat Bohol ang Mindanao. Ayon sa populasyon at lawak, pangatlo sa pinakamaliit na lalawigan ng Pilipinas ang Siquijor, kasunod ng Camiguin at Batanes. Dating bahagi ng Negros Oriental ang lalawigan. Turismo ang pangunahing pinagkukunang yaman ng Siquijor. Ilan sa mga sikat nitong tanawin na patok sa mga turista ay ang Cambugahay Falls, Paliton Beach at ang century-old na Balete Tree na matatagpuan sa Lazi. Pang-5 sa ating listahan, Sulu.
Noong nakaraang taon ay nangungunang probinsyang ito bilang pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas na may nasa 71.1% ang below poverty threshold nito. Ang probinsya ay matatagpuan sa Sulu Archipelago at parte ito ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pangisda at pagsasakang pangunahing ikinabubuhay ng mga residente nito. Maraming mga bungang kahoy at produkto ang napoproduce ng probinsya na isinusupply sa iba't ibang panig ng bansa. Subalit gayunpaman, nananatili itong mahirap na probinsya hanggang sa ngayon. Pangapat sa ating listahan, Sarangani. Noong nakaraang taon ay nasa panglimang pwesto ang probinsyang ito. Meron itong 42.1% below poverty threshold noon, subalit ngayon ay nasa 46%. Ang Sarangani ay parte ng Socsargen at Alabel ang kapitolyo nito. Ang probinsyang ito ay maraming mga plantasyon ng saging, mangga at pinya at meron din itong mga bakahan at mga commercial fish ponds. Pangatlo sa ating listahan, Northern Samar. Tila nagsama-sama na sa listahan at buong-buo na ang Samar bilang pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas ngayong taon. Ang Northern Samar ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Silangang Visayas. Katarman ng kabisera nito at matatagpuan sa hilagang bahagi ng pulo ng Samar. Silangang Samar at Samar ang hangganan nito sa timog. Sorsogon naman sa hilagang kanluran sa ibayo ng San Bernardino Strait. Dagat ng Pilipinas naman sa silangan at dagat ng Samar sa kanluran. Marami ang hindi nakakaalam subalit malaki ang potensyal ng turismo sa probinsya na magiging malaki sana ang tulong upang maiangat ang ekonomiya nito. Pangalawa sa ating listahan, Maguindanao. Noong nakaraang taon, nasa pangsyam na pwesto ang probinsyang ito. Nasa 37.1% noon ang poverty rate nito. Natatagpuan ang probinsya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula noong taong 2014, ang kapitolyo nito ay Buluan. Marahil dahil sa kabi-kabilang sigalot at problemang pangkapayapaan ang dahilan kaya napag-iiwanan nito hanggang sa ngayon. Sa kasalukuyan, ang poverty rate nito ay nasa 54.5%. At ang nanguna sa ating listahan, ang pinakamahirap na probinsya ngayong taon sa Pilipinas ay walang iba, kundi ang Lanao del Sur. Ang Lanao del Sur ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang lungsod Marawi ang kabisera nito. Napapalibutan ng Lanao del Sur ng mga lalawigan ng Lanao del Norte sa hilaga, Bukidnon sa silangan at Maguindanao at Cotabato sa timog. Sa timog kanluran makikita ang Look ng Liana, isang sangay ng Golpo ng Moro. Matatagpuan sa loob ng Lanao del Sur ang lawa ng Lanao, ang pinakamalawak na lawa sa Mindanao, kung saan makikita ang talon ng Maria Cristina, ang pinakamalaking talon sa bansa. Sa kasalukuyan, ang poverty rate nito ay nasa 67.3%. Positibo ang gobyerno ng Pilipinas na kayang maibaba sa 9% ang antas ng kahirapan sa ating bansa sa susunod na 6 na taon o sa 2028 sa ilalim ng Marcos administration. Magagawa ito sa pamamagitan ng paglikha ng dekalidad ng mga trabaho at pagtataguyod sa social protection system. Ito ay upang matugunan ang naging epekto ng mga nagdaang bagyo at kinakaharap na krisis para matulungan ang ating bansa na makamit ng mas mabilis ang layunin na mapababa ang kahirapan. Kung matatandaan noong nakalipas na taon, tumaas ang poverty incidence sa bansa ng hanggang 19.1%, nakatumbas ng 19.99 milyong Pilipino na mahihirap ayon rin sa datos mula sa Philippine Statistics Authority. Napakataas ng agwat sa pagitan ng mahihirap at mayayaman sa Pilipinas sa kabila ng mga hakbang sa poverty reduction at shared prosperity, bagay na dapat daw pagtuunan ng bansa ayon sa bagong ulat ng World Bank. Noong Nobyembre lang nang ibalita ng Philippine Statistics Authority na lumagong ekonomiya nitong ikalawang quarter ng 2022. Umakyat kasi sa 7.5% ang gross domestic product, bagay na nirebisa pataas buhat ng mas malakas at construction at real estate activities. Sa kabila nito, 49% o halos kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang nagsasabing sila'y may hirap ayon sa survey ng Social Weather Stations na inilabas noong Oktubre ng nakaraang taon. Mula sa dating 2.5 milyong pamilya noong Setyembre 2021, tumaas naman sa 3 milyong pamilyang Pilipino ang nagsasabing nakakaranas sila ng kawalan ng pagkain noong Disyembre 2021.
Ang lahat ng ito ay nangyari matapos maabot ang 7.7% inflation rate noong nakaraang taon, ang pinakamabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin sa nakalipas na 14 na taon. Matagal nang ipinapanawagan ng mga progresibong grupo ang pagpapataas ng buwis sa mga bilyonaryo o pinakamayayaman sa Pilipinas, habang ipinapanukala ang pagtataas ng minimum wage upang mapaliit ang income inequality. Maraming dahilan kung bakit nagiging mahirap ang isang probinsya, subalit ano't ano paman, iisa lang ang pinaka nakikita ng maraming tao na punot dulo ng kahirapan sa bawat lugar, at yun ay yung mismong taong naninirahan dito, nanunungkulan man siya o normal lang na mamamayan. Totoo nga naman ang kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi mo kasalanan na pinanganak kang mahirap, pero kung mamamatay kang mahirap, ayoko na lang mag-talk. Isa ka ba sa mga residente ng mga naturang probinsyang nabanggit sa listahan? Ramdam mo ba na kabilang ang probinsya mo sa mga pinakamahihirap sa bansa? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba ng video ito para sa inyong opinyon at saloobin. Maraming salamat po. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!